Hindi lahat nakaka-realize nito, pero luging-lugi talaga yung middle class kumpara sa lower class at saka sa upper class. Kung middle class ka, kailangan mong panoorin tong video na to para malaman mo kung paano ka nadadaya ng sistema. Unang-una, mas mataas yung buwis na binabayaran ng middle class. Yung nasa lower class kasi marami dyan informal workers, hindi naman nakakapagbayad ng buwis. Yung iba naman ay exempted. Ngayon dun sa upper class naman, marami dyan ay business owners. So, meron silang mga tax incentives dahil dinadaan nila dun sa negosyo nila yung buwis nila. Plus, dahil nga mas malaki yung income nila, kahit sabihin natin kung kunwari parehong percentage yung binabayaran nila, mas malaki pa rin yung pera nila na matitira. Pero yung middle class, dahil malaki yung binabayaran na buwis, maliit lang yung natitira. Which leads us dun sa second reason, dahil yung expenses ng middle class mas malaki. Sa lower class kasi, marami dyan government funded. Binibigyan pa nga sila ng mga incentive na mga 4Ps, mga libre yung mga bagay na binibigay sa kanila. Pero yung middle class, sila yung gumagastos para sa sarili nila. So, nanggagaling yun sa kinikita nila. Siyempre, hindi nga ganun kalaki yung kinikita nila eh. Ang karamihan dyan, sapat lang sa pang-araw-araw yung kinikita. And nagli-lead din yan dun sa third reason. Dahil yung middle class, basically, trapped sila sa pagtatrabaho. Dahil, syempre, yung mga mayayaman, may mga negosyo yan, may mga assets, kahit natutulog sila, kumikita sila. Pero yung middle class, hindi. Kailangan nilang magtrabaho. Otherwise, bababa sila ng antas. Hindi nila masusustain yung estado nila. Yung lower class naman, dahil nga kulang yung kinikita nila dun sa mga trabaho nila, kailangan nilang rumakit, kailangan nilang magtayo rin ng negosyo. And karamihan dyan, umaasenso dahil dun sa pagnenegosyo nila. Pero yung middle class nga, stuck sila kasi yung kinikita nila dun sa trabaho nila malaki, hindi nila kayang kitain dun sa pagnenegosyo, especially sa simula. Pero dahil nga malaki yun, malaki rin yung expenses nila. So yun yung nagiging problema. So paano ba makaalis dito sa cycle na ito? Unang-una, kailangan yung mga middle class mag-invest sa mga assets, alright? Mga investment. Kailangan nilang gumawa ng mga automated income, yung mga pinanggagalingan na income na hindi nila kailangan magtrabaho. Businesses, assets, yung nagbibigay ng multiple streams of income. And kailangan nilang mag-aral pa ng financial literacy. Hindi porket middle class ka at malaki yung kinikita mo, sa tingin mo hindi na kailangan matuto ng financial knowledge. Mas kailangan mo nga matuto ng financial literacy kasi meron ka ng perang kailangan alagaan. And kung hindi ka marunong, mawawala lang yung perang yan. Kailangan mo mag-invest sa kaalaman. Mag-invest ka sa knowledge para yumaman ka, umangat ka ng antas.